marami nagsasabi, ba't hindi ka man lang, hindi mo lang sabihin na, kahit ako, nung sa ilang beses sinasabi na asawa ko si Chamame sa meeting, sabi na, di ba nung nasa hotel kayo ni Chamame, nung magkasama kayo natulog, di ba marami siyang ikinuwento sa'yo? O yun. Dami. Marami ikinuwento. Ganyan nga yan, bigla na lang siyang magkukwento. O kaya, masaya na siya noon. Masaya na nga. Kinuwento niya buong buhay niya simula nung bago siya nagtrabaho. Nung 20 years siyang nagtatrabaho sa atin, sa EZTC. 20 years ba siya nagtrabajo? Oo. Chamame, tu trabajar hace 20 años? 22 años? Todo tu vida ETC. 22 years old pala siya. 22 years. Hanggang sa mga naging asawa niya, kay kwento niya. Hanggang doon sa pagpirma nung asawa, yung hindi daw pumayag yung asawa niya na may pirmahan doon kay Sophie. Sa may passport yun? Oo, sa mga Sophie. Hindi pa rin. Yun. Grabe nga dinanas namin doon. Hanggang sa bayaran, ayaw. Hanggang sa lahat. Hanggang sa lahat. Sa kanya, nung lumuhod siya sa nanay niya. Hanggang ngayon, masaya na doon. Pero yung sa passport talaga mahirap. Kasi gustong bayaran pero ayaw pa rin. Oo, ganun. Kaya iba yung dinanas nito na si Chamame. Kaya sabi ko sa'yo, pagkasama si Chamame, lahat yan ikukwento niya. Kaya nga sinasabi ko, akala ng iba na inuungkat natin yung buhay ni TSL. Siya mismo. At saka siya mismo may gusto magsabi nito. O gusto niya, sabi nga niya, ayaw niyang itago sa mga Pilipino. Kasi napakabuti natin. No, Chamame, no, tú no quieres guardar todo Filipinas, por eso tú hablar esto. Tú no miedo, tú no. Sí. ¿Cómo lo vas a guardar? Sí, ayun. Cuando guardar como mal. Kaya nga minahal natin itong mga Pilipino to eh. No, por eso todo Pilipino tiene amor contigo. Sí, ¿cómo tú guardar? Kaya gustong-gusto siya kasi napaka-totoo niya. Tapos sa lahat ng kapitbahay dito, alam mo, nang nagpunta kami dito, nang unang punta namin, si Chamame lang gusto magpa-video. Chamame, no? Cuando yo venido aquí antes, tú no conoces conmigo, solo tú quieres hacer video nada más. Sí. Otro, empadar. Nagagalit yung mga tao. Sabi, ayun lang ang i-video. Porque pensaba, cuando yo hacer video, yo decir, esto vida, decir todo Pilipinas, así. Sí. Pero Chamame no tiene problema. Cuando me encuentran aquí con Sophie pequeño, sí. Sucio. Sin zapatos, así. ¿Qué pasa? Si yo dice así, yo vive. Ajá. ¿Dónde tú viví? Yo dice aquí. Yo dormí antes del suelo, todos los niños dormían casi. Todas las personas que enfadar. ¿Por qué tú hablas así en la televisión, en el teléfono? ¿Qué yo voy a hacer? Yo hablar. Nagalit yung mga kapitbahay niya sa kanya. Sí. Kasi yung mga kapitbahay niya, sabi niya, bakit siya sabi mo na, na ganito tayo, ganyan tayo, para makita sa telebisyon. Sabi ni Tia Celsa, papaano tayo matutulungan nila kung hindi mo sasabihin? Sabi niya, totoo naman, may point naman si Chamame. Kasi after nun, ang dami talaga nag-share ng blessing kila Chamame. Pero actually, kakaiba si Chamame. Iba nga eh. Chamame po diferente kung otro. Ginyana. So, tu diferente. Tu pensar diferente. Así Dios le da. ¿Por qué así? Porque hay experiencia en vida. Sí, porque difícil. Mi vida, mucho sufrimiento. Tsaka, ayun, ang sabi ni Aya, kakaibang mag-isip si Chamame kasi dahil sa experience, sa experience sa buhay. Yun ang sabi mo kay Chamame. Marami kasi daw siyang suffering sa buhay. Paghihirap. Sa kanya kasi open-minded na lang din siya. Gusto niya i-share, kumbaga, hindi man siya nag-angad ng kapalit, kundi share lang niya na ganito nangyari sa kanya. At least para kung may iba man, sabihin lang natin, kung may makawa, matulungan. Isa din para kanina, pinapalabas lang. Pero nung time na yon, yung that time na nakilala ko si Chamame, hindi ko naman din hindi ko naisip na marami talagang tutulong sa kanya. Hindi ko alam. Kasi na-feel ng tao kung ano yung intention ng heart niya. Diba? Ganun naman yun. Kaya nga. Tapos kahit palabas ko, si Chamame talaga hinanap nila. Kasi nung time na yon, nagpunta ako dito, hindi ako araw-araw nagpupunta. After 7 days, ganun. Tapos, doon talaga nag-start na dumami talaga yung subscriber sa buhay ni Chamame. Chamame, corazón Limpia. Y también, Chamame, no, cuando empezar tu vida sube, cambiar, todo gente aquí empadar contigo. Sí, toda la gente enfadar conmigo. Nag-start na nun. Nagalit na yung mga tao. Nagalit na tao kay Chamame. Yung mga kapitbahay niya mula naging okay ng buhay ni Chamame. Ayun.
sila. Kasi nabiyayaan na siya. Marami nang tumulong. Binigyan siya ng ganito. Tapos, kaso nga, ang iniisip ng mga problema, yung mga kapitbahay, ang iniisip asawa ko si Tia Mame. Pero todo, Tia Mame, problema, todo gente aquí decir yo, tú, mi marido. Sí, todo, hasta aquí toda persona hablar, yo, mi marido. Todo. Dinero no sabe amigo. Amigo. Sí, cuando ayudar, decir hermano. Dinero solo sabe marido. Marido. Dinero no sabe amigo. Una piensa este Guineano, con todo ayudar, mujer, amigo. Así. Pero No sabe amigo. No país. Con mi ayudar, no hay relación. No hay relación. Con esto con corazón. Yo salí ahora con José para mercado ahora. Otro, Mañana otra persona va a decir su marido. su marido, En yun. país no. Cuando Roel pasar con yo para... Tía, mami, aquí hay mucho calor. Vámonos. Sí. Ayun. Chismosawa. Oo, yun. Sabi ni Tia Mame, kapag daw lumabas si Jose tsaka si Tia Mame, ang isipin ng mga tao may relasyon sila. So, totoo yan. Kasi nung lumabas ako kasama si Tia Mame, ang sabi ng mga tao dito, asawa ko si Tia Mame. Tapos, kinabukasan, galit na galit yung mga tao sa akin. Kasi ang kasama ko lumabas ay si Sandra. Tapos, ang sabi ganun, bakit daw kung ang piliin ko si Tia Mame, piliin ko. Kung si Sandra daw piliin ko. Ganun ang utak nila. Oo, ganun ang isip nila. Kaya sabi ko nga sa iyo, hindi na ako magtataka na talagang pag-iisipan kami ng ganun. Kasi tinutulungan ko nga si Tia Mame. Pero hindi nila nauunawaan na puro pagtulong lang yung ginagawa natin sa kanila. Aquí mi vida antes, aquí pobre. Cuando yo cocinaba así, pequeño pescado así, todos mis niños comían así igual. Arroz con agua, mis niños no enfadar, todos comen. Pero ahora cuando Roel venir aquí voy a vivir con José, todos nosotros comemos. Mi vida ahora cambiar así, ahora todas personas celosas. Otro día, una mujer aquí decir, Tia Mame, tú no tienes vergüenza. Él dice, ¿qué vergüenza? Mira, tú estás con Roel aquí, Roel pequeñito niño. Tú con él como marido, Roel pequeñito como marido para Sandra o apoyo. Yo dice, ¿qué cosa tú hablas? Sabi ni Tia Mame, dati daw ang buhay niya ay magluluto lang daw siya ng 30 pesos na rice. Yung mga anak niya kakain, wala naman daw problema. Tapos, na naging okay na ang buhay ni Tia Mame, meron daw babae nagpunta dito. Ang sabing ganun, bakit daw si Roel ang kinuha ko na asawa? Bata pa. Sabing ganun, bakit na lang hindi mo ibigay si Roel sa anak mo? Sabing ganun, bakit hindi na lang daw, hindi na lang si Roel ay ibigay mo kay Apoyo o kay Sandra? So, madalit salita, ang sabi kay Tia Mame, matanda na si Tia Mame, bakit daw nakikipagrelasyon sa akin? Sa bata pa. Dapat bata daw kasi ako. Dapat daw kay Sandra o kay Apoyo yung ako makipagrelasyon. Yan sabing ganun. Pero ¿quién es esa chica? No, ¿quién chica esto? Aquí muchas personas hablan así. Cuando yo pasar para acompañar a Roel con los coches con Roel. Cuando ven, mami, tú también, niño pequeñito, así tú coges para marido. Yo dice, no marido. Yun ba sabi? Hindi lang pala isa. Dice, no marido, toda persona ríe. Tú mientes. Así. Mente, cuando tú... Cuando yo hablar así... No marido. No marido, todos ríen. Esto piensa mentir. O yun ang sabi ko sa inyo, di ba? Ang sabi ni Tia Cesa, kapag magkasama raw kami ni Tia Mame, lagi daw siyang pinag-uusapan. Ang sabi ng mga Marites ay si Tia Mame ay bakit daw nagpakasal sa akin. Ako raw ang ginawang asawa. Tapos sabihin daw ni Tia Mame, ang sabi ni Tia Mame ay hindi ko asawa si Roel, may asawa si Roel, sabing gano'n. Kaso pinagtatawanan siya na ibig sabihin ay nagsisinungaling si Tia Mame. So ibig sabihin dito, pinagtatanggol naman ako ni Tia Mame na hindi ako ang asawa. Kasi ang marami nagsasabi, ba't hindi mo lang sabihin na kahit ako nung sa ilang beses sinasabi na asawa ko si Tia Mame sa meeting, sa minanay ni Tia Mame. Pero hindi rin ako sumasagot. That time kasi hindi ko talaga naririnig yung pinag-uusapan nila. Pero ngayon nalaman na natin kay Tia Mame na pinagtatanggol at sinasabi ni Tia Mame yung totoo, na hindi ako ang kanyang asawa. Tapos ang sabi niya may asawa ko sa Pilipinas. Kaya lang itong mga tao dito ayaw maniwala na si Tia Mame ay nagsasabi ng totoo. Yo quiero preguntar, no hay que enfadar. Dice, ¿qué pasa? Yo quiero preguntar si para tu marido. Yo
Yo dice, ¿por qué hablar así este cosa? Respeto. No para nada. Pero él tiene mujer así. Mujer para su país. Antes de que yo vaya, yo le dije, otro día hablarme así, yo primero como se. Ya está. Pero, Yo tuve que ir, yo no venía a comer aquí. Asmina? Sí, yo no venía a comer. Asmina? Hasta hoy. Quiere mirar para... Si Yasmina pala nagchismis sa akin. Si Yasmina, yun yung asawa niya si Nike, na dito nakatira dati. Ang sinasabi pala na, tinanong daw si Chamame na, ikaw ba ay asawa ni Ruel? Sabi nga noon. So sabi ni Chamame, hindi. Ang sabi ni Tia Cesa, yun nga daw pinag-uusapan ang sinasabi ng mga tao. Kaya sinasabi ng mga tao kasi si Yasmina sinasabi na asawa ko nga daw ito. Minamarites. Oo, minamarites na asawa ko si Chamame. Oo, sabing gano'n, ganito, ikukwento ko. Sabing gano'n ni Popo, yung lola ni Lihia, ang sabi ng lola ni Lihia ay kumakatok daw kay Chamame at sabi nga nang hihingi ng binuksan daw, natutulog daw siya, binuksan daw niya yung pintuan, tapos nanghihingi daw ng 50 pesos. Ngayon, ang sabi nga ni Chamame, tapos yung lola daw ni Lihia sumisilip-silip daw sa loob. Tapos sabi nga ni Chamame, sino yung sinisilip mo diyan? Sabi niya, yung asawa mo si Ruel. Oo, si Ruel. Sabi nga ng lola ni Lihia, si Ruel, di ba asawa mo si Ruel? O baka nasa loob. Sabi ni Chamay, pumasok ka, hindi ko siya asawa, sabi niya ganoon. So talagang lahat dito alam na, oo. Pero ang maganda kay Chamay, pinagtatanggol ako, sinasabing totoo. Yun na maganda yung sabihin yung totoo, na hindi ako asawa. Ang hindi lang maganda, hindi sila naniniwala. Kasi nga tinutulungan ko sa Chamay. Kasi lagi ka nandito eh. Malaki ako nandito eh. Kaya ang alam ng mga tao dito, asawa. Kahit sila sila, yung sabi kasi sa Esther, yung mga kapitbahay nila dito, lahat sila talaga, yun ang paniniwala nila. Ang talaga nakakaalam lang na hindi ko asawa si Chamame. Siyempre, mga anak niya, sila Mami Cookie, yan, sila Mama Nina, yun, sila Papa Bunggay, alam nila na hindi. Pero the rest talaga, isa lang ang isip nila na asawa ko si Chamame. Pero hindi lang ako kasi natutuwa na sinasabi na hindi ko man daw sinabi na nung nag-meeting dati na si Chamame ay hindi ko sinabi totoo na hindi ko siya asawa. Kasi mga time na yun, kinakabahan ako kaya hindi ko na nasabi. Pero kasi ang mahalaga dito ay si Chamame sinasabi na yun yung pinagtatanggol sa akin na hindi ko asawa si Ruel. Si Ruel ay tumutulong lang. Ngunit ayaw naman siyang paniwalaan. Wala naman tayong magagawa kung ayaw siyang paniwalaan, di ba? Oo. Nag-iisip nila. Kaya nga, ang importante si Chamame malinis ang konsensya. Oo, tama. Tapos meron pa nga nagko-comment, sabing gano'n nahulog na raw yung loob ko kay Chamame, gano'n. Ayun. Piling nila. Pero ang totoo kasi talaga, magkaibigan lang talaga kami ni Chamame. Hanggang doon lang, wala na. Dati, sa totoo lang, umamin si Chamame sa akin na may feeling siya. Pero sabi ko, yung feelings na nararamdaman mo sa akin, kung para sa asawa yan, tigilan mo. Kasi hindi tayo pwede doon kasi may pamilya doon tao. Sabi ko gano'n. Yun ang totoo na istorya about sa yung ako daw ay asawa ni Chamame. Clear sa inyong dalawa. Clear sa inyong dalawa. Clear sa aming dalawa. At saka, at saka, kung marumi ang ni Chamame, kung si Chamame ay may tinatagong hindi okay, hindi siya pumunta sa Pilipinas kasi matatakot siya sa asawa ko. Yun ang totoo, di ba? Y Chamame también, no, cuando tu corazón sucio, mal, tú no ir mi país porque mi mujer está allí. Tu miedo. Pero tú está allí con mi mujer, salir. Sí, pasar. Como hermana bien. Hermana bien. Sí. Aquí cuando yo venía todos los boca hablan mucho. Marami kasi nagsasabi sa kanya. Sabi ko, kung si Chamame meron kaming ginagawang hindi maganda, hindi siya uuwi ng Pilipinas, hindi siya pupunta ron. Matatakot siya kasi alam niya na may pamilya ako. Kaya sabi ni Chamame sa mga kapitbahay niya dito, magkaroon kayo ng respeto kay Ruel, sabi niya gano'n. So, ayoko na maririnig at sasabihin niya na asawa ko siya. Yun ang sabi ni Chamame. Pero at least, ang importante ay talagang clear yung lahat. Clear yung lahat. Todo claro, así. So, ayun po mga amigo, at least maliwanag po sa lahat na talagang nagdadala po ng chismis dito ay yung mga kapitbahay ni Chamame na
kung saan ay talagang gusto kay Chamame ay wag umangat. Yun lang. Yung may mga naiinggit kay Chamame. Yun yung totoo doon. Yun ang maliwanag. So, ang mahalaga ay si Chamame at saka ako ay walang ginagawang masama. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.